Topic natin ngayon, masakit na katawan. Meron ba kayong low back pain o masakit yung inyong likod? Masakit ba ang inyong kamay? Carpal tunnel syndrome? Meron ba kayong rheuma? Osteoarthritis? Lahat ho yan pag-uusapan natin sa oras na ito. Tuturuan ko kayo ng mga simpleng exercises, pang bata, pang matanda, pwede nyong gawin para mawala yung paninigas at pananakit ng inyong mga kasukasuan, gulugod at katawan. So sa umaga, nararamdaman nyo ba paggising ninyo? Parang ang tigas-tigas ng katawan nyo, ang kirot-kirot, ang sakit. Bakit kaya sumakit ang inyong katawan pagkagising ninyo? Kasi nung buong gabi, hindi kayo gumalaw. So paggising ninyo, sa biglang galaw, sasakit yon. At syempre, kapag gabi o madilim, naka-aircon, naka-electric fan, nagdudulot din yon ng pagbaba ng temperatura na pwedeng magdulot ng masakit na katawan. Kaya nga doon sa mas malalamig na lugar o na mga countries, mas masakit o mas may rayuma sila. At syempre, pag umiidad ka na, 40s, 50s, parang nagsisimula ng sumakit ang katawan mo at medyo naninigas ka na. At syempre, meron din tayong nagiging sakit dahil sa pagtatrabaho, yung tinatawag ng osteoarthritis, yung paulit-ulit na ginagawa at pag-edad, at kapag lagi natin ginagamit ang ating kamay, baka meron tayong carpal tunnel syndrome. So, meron tayong mga simpleng gagawin. Pag sinabing rheumatoid arthritis, rayuma ho ito. Ito ang dahilan ng pagtigas o pagsakit ng ating katawan, namamaga. So, mapapansin nyo to, magkabilang side ng katawan nyo, kaliwa at kanan masakit. Pero pag osteoarthritis, dahil sa pag-edad, one-sided lang minsan, tsaka mapapansin nyo, parang matigas yung parte o yung katawan nyo, 30 minutes in the morning. Tatagal lang naman ng 30 minutes. Pero dapat, kapag gumalaw na kayo at nainitan na kayo, mawawala na yung kirot. So, marami pa pong ibang klase ng rayuma. Ano nga ba ang remedyo para hindi tumigas ang ating katawan, hindi tumigas ang ating kasukasuan, hindi sumakit ang ating katawan? Warm up pagising, warm up bago mag-ehersisyo. Ibig sabihin, mag-inat-inat muna kayo, mag-stretching, bago yung biglaang pag-exercise. Tapos, kapag nagtatrabaho kayo, mapa sa opisina, sa eskwelahan, nakaupo, nakatayo, pwede ho kayong mag-break. Ibig sabihin, yung break nyo, gagawin nyo dun sa kinatatayuan o kinalulugaran nyo. Kahit ho nakaupo, pwede ho tayong mag-stretching at mag-exercise. Ituturo ko ho yan. At syempre, meron din tayong exercise na pang-araw-araw, katulad ng paglalakad. Yung ating posture, pag lagi tayong nakatungo, nakakuba, sasakit ho ang ating katawan. Kailangan yung mga kakainin natin, yung makakabawas ang pamamaga ng ating mga kasukasuan. So, pag sinabing Mediterranean diet, ito yung maraming seafoods, o kaya may isda yon, may konting beans, tapos meron ding gulay, berdeng gulay, tapos meron ding prutas. So, yun lang ho ang ibig sabihin ng Mediterranean diet na nilagyan ng konting good oil, katulad ng olive oil. So, ito pa ho, tandaan nyo yung ABC. A is arm sweep. Itataas lang ho ang inyong kamay. Kahit ho nakaupo or nakatayo, pwede nyong gawin yan. Inhale, taas ang kamay, bilang 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, baba ang kamay. So, ulit-ulit lang. So, pwede ho ito sa seniors, rowing, para medyo gumalaw ang ating balikat o shoulders. Ito, laging ginagawa. Di ba kahit nakaupo kayo, panay ang cellphone nyo, panay ang computer nyo, kaliwa, kanan, tummy twist. Yun yung ibig sabihin nito. Leg lifts, itaas lang po yung isang paa, paulit-ulit, and then yung kabilang paa naman. Knee lifts, ang itataas nyo naman yung inyong tuhod. So, mga simple lang ho yan na pwede nyong gawin. Kahit nakaupo kayo, sabihin nyo, wala na akong balance, hindi ako makatayo. Pwede nyo hong gawin itong mga exercises na to. Ito po yung arm sweep. Ayan, tinataas yung kamay, papunta dun sa ceiling, sa langit, inhale, tapos pag ibababa nyo, exhale. Yung next natin, letter B, back bend. Yan. Ilagay nyo yung inyong kamay sa likod, tapos medyo i-straighten. Ito para maiwasan natin ang
pagkakuba. Kung nakatayo, ganito po yan. Para sa likod ninyo yan, para hindi sumakit ang inyong low back pain. Pero, pwede din naman yan kahit nakaupo. So, itong kamay nyo, ilagay nyo lang sa likod ninyo. So, pwede din. Yung letter C natin, yung chair pose. Ibig sabihin, gagamitin nyo yung silya sa pag-squat. So, tayo, squat konti, upo. Or pwedeng hindi kayo umupo. Squat konti, tayo. Kumbaga ito, pangsalo lang. Yung mga walang balance or gusto nakatayo, hahawakan nyo yung inyong silya at saka kayo i-squat. So, para safe, kailangan safe tayo habang nag-exercise, lalo na kung medyo umiidad na tayo, para maiwasan yung pagkatumba. Ito pa po, simpleng exercises habang nasa banig kayo or nasa kama kayo. Tinatawag tong cat and camel. Hindi ba ang pusa apat ang paa? So, kamay, paa. Ito pong likod natin, gagamitin natin pababa, pataas. Di ba yung cat, binababa niya yung kanyang likod. Pag camel naman, nakatambok sa likod. So, balik-balik lang yan. Cat, camel, itataas naman. So, dito, gaganda yung inyong tiyan. Yun yung tinatawag na core, para may pang-suporta dun sa inyong spine o dun sa inyong gulugod. At the same time, gaganda din po o lalakas yung mga muscle dun sa ating likod. So, yan ho ang palakasin natin. Tiyan at likod na muscle para hindi tayo magkaroon ng pagsakit ng likod o yung tinatawag na low back pain. Ito pa ho. Ito ho, kahit senior, itaas lang ho ang puwet, taas, baba. Pag nakahiga kayo sa inyong banig. Sabi ko nga, yung posture dapat diretso. Ayaw natin nakakuba. Ito, mahina na ang muscle sa tiyan, mahina pa ang muscle sa likod, sasakit talaga. So, dapat pinalalakas dun sa mga pinakita kong exercises. Kakainin, mas maraming isda, peanuts, gulay, yan. Yan po yung mga remedyo. Mga saging, carrots, lahat po ng gulay, maganda, tsaka prutas. Tamang dami lang po ang ating kakainin. Pwede ho ang sweet potato or kamote. Tapos, pwede ho, sa mga lutuin natin, lagyan ho natin ng luya or turmeric. Pwede ho tayong mag-oatmeal. At saka, lahat ho ng gulay. Broccoli, cauliflower, maganda ho lahat yan. Berdeng dahon ng gulay, talbos, magaganda ho yan. Okra. Yung masahe, pwede ho tayong self-massage. Pag masakit ang ulo natin, dun, kung saan ho masakit, yan, ikot-ikutin nyo lang. Kayo na ho mag-massage sa sarili nyo. Pero pwede rin ho tayong tumawag ng taga-masahe para medyo maalis yung paninigas ng ating katawan. So, meron hong mga naghihilot na marunong. So, sana makatagpo kayo ng magiging permanent or pangmatagalang naghihilot sa inyo. Ito naman ho, marami tayong nararamdamang sakit sa ating katawan. Minsan maghapon, minsan sa umaga lang. Ano yung mga example nito? Yung tinatawag nating low back pain. Masakit ang likod natin dito sa bandang baba, sa may balakang. So, pinakamarami to. Nagsisimula nga ito edad 30 hanggang 40. Sumasakit na ang kanilang balakang. Ano ba ang remedyo dito? So, ito kasi nag-arthritis tayo, paedad ng paedad. Tsaka dahil dun sa trabaho natin or lagi nakaupo, yung muscle natin nagkakaroon din ng tinatawag na muscle strain o kaya pain. Kaya sumasakit yung likod natin. Ang pwede ho natin gawin, sana naging maganda ang tulog natin kada gabi. Yung exercise na sinabi ko, palakasin ng tiyan, tsaka yung likod, magi-stretching, pagkagising at bago mag-exercise. Ilabas ho natin yung good hormones natin o yung happy hormones. Paano? Pag-exercise, tuturo ko ano yung mga exercise na pwede sa atin. Pwede din ho ang masahe, pwede din ho ang physical therapy. Tsaka gumawa ho kayo ng mga aktibidades na nakakasaya sa inyo. Paglalakad ng inyong pet, ng inyong aso, ng inyong pusa, o kaya pagtawag doon sa mga mahal niyo sa buhay, kahit nasa malayo. Yon, para maging happy ho kayo. Bukod pa ho doon, sabi ko nga, ito, yung cat and camel exercise, tapos taas-baba nung inyong bandang likod.
para mawala yung inyong low back pain. Ikalawa, marami sumasakit ang ulo. Baka naman tension, headache yan. Marami hong dahilan. Kinulang kayo sa tulog. So sana marami ho kaming tips ni Doc Willie paano gumanda, sumarap ang inyong tulog. Huwag ho kayong magpapakagutom at huwag din ho kulang sa tubig. Kailangan uminom ho ng maraming tubig. Baka yan naman ang cause ng headache ninyo at saka gutom. Tapos mag-exercise pa din. Kapag talagang masakit yung isang lugar o yung ulo nyo, pwede nyo hong lagyan ng yelo. Pero okay na rin ho yung massage. Yan ho yung mga alternative na pwede nating gawin. Number 3, marami sa atin nagkaka-osteoarthritis. Ibig sabihin, umiidad na tayo, tapos marami tayong trabaho. Sabi nga, ito yung rayuma ng masipag. 60s, edad 60s to 70s, 33% nakakaramdam ng rayuma. So, ehersisyo pa rin ho ang gamot dito o ang remedyo. Sabi niya, masakit na nga, mag-ehersisyo pa. Kailangan ho yun para hindi tumigas lalo ang inyong kasukasuan. Kahit ho seniors na kayo, pwede naman ho kayong maglakad. So, kung kaya po, maglakad araw-araw. Yung iba nagta-tai chi. May mga ibang lugar na like sa Luneta, meron na ho nagtuturo ng libreng tai chi. So, kung maka-form kayo ng group, tapos nakakapag-aral na naman tayo sa YouTube, sa ating Facebook, so yan ho, pwede tayong manood doon at gagayahin natin. Next, masakit ang kamay sa kakatrabaho. Kakasulat noon, kakatype, kaka-computer, sa mga kababaihan naman, kakaluto. So, ano bang nararamdaman nito? Nawawala na ng pakiramdam ba ang inyong daliri? O kaya parang may kuryente? O kaya naman may tusok-tusok? Tapos hindi na siya gaanong nakaka-touch? O parang hindi na nararamdaman? Nabibitiwan na ang mga baso na hawak o kutsara at tinidor. So, parang humihina siya. Yan ho ang mga senyales ng carpal tunnel syndrome. Pupunta ho tayo sa ating rehab medicine doctor. Magtanong lang ho sa mga malalaking ospital or kahit basta sa hospital, tanong niyo po sa information. Meron ho ba kayong rehabilitation medicine doctor? At meron ho bang lugar para physical therapy dito? Sabi niyo, mahal. Opo, pag natutunan niyo na yung mga exercises na ginagawa, kayo na ho ang pwedeng gumawa nun sa bahay. Basta ang kailangan lang sipag. Kailangan masipag tayong gagawin pag natutunan na natin yung mga exercises. Minsan nakakaramdam tayo, biglang masakit talaga yung katawan natin, yung muscle natin. Baka naman biglang nagbuhat kayo o may ginawa kayo. So after pagbubuhat, naramdaman nyo may sumakit, pwede nyo hong lagyan ng ice. Pero kung 2 to 3 days after, usually sakit na ho ng katawan yun. Doon ho pwede yung mga heat naman. Halimbawa, yung towel inilubog sa mainit na tubig. Basta po yung ice at saka yung heat, yung mainit-init, pwedeng gawing warm shower din. Hanggang 20 minutes lang ho. Huwag naman hong sosobra doon kasi baka mapaltos naman ang ating balat. So yun po ang magic number, 15 to 20 minutes. Heat at init o kaya yung ice. So ito ho, muscle strain, yung mga maling paggalaw, sumakit ang katawan natin. So i-rest ho sandali, lagyan ng, sabi ko nga, pag bagong sakit, ice, pero pag matagal ng sakit, yung mainit-init naman. Ituloy po ang light exercises para dumaloy pa rin yung dugo. Kaya nga sabi niya, masakit na nga, may arthritis na nga. Paano ho dadaloy yung dugo kung hindi kayo gumagalaw-galaw? Tapos, yung physical therapy na itinuro sa inyo, itutuloy nyo ho sa bahay nyo kahit kayo mag-isa. Di walang bayad, kasi ginagawa nyo pa rin . So, yan ho yung ating mga tagubilin para gumaling ang paninigas ng inyong kasukasuan at para gumaling lahat ng sakit na nararamdaman nyo. Salamat po.